Hi guys, it's Ermir. Welcome to Armir TV. I don't usually start my videos with disclaimer, but I'll make this one as an exception kasi po medyo sensitive yung topic na pag-uusapan natin ngayon. So disclaimer po, ang lahat ng opinion na maririnig nyo dito ay pansarili lamang, hindi po ito nagre-reflect dun sa mga organizations na kinabibilangan ko o sa mga kumpanya kung saan po ako nagtatrabaho or affiliated with. Ang pag-uusapan natin ngayon ay si Joga Girl. I think familiar naman kayong lahat kay Joga Girl or mas kilala bilang Joga ng buhay mo or si Miss Casey Gregorio. Una pong nakilala si Casey Gregorio noong 2016 dahil sa mga videos na ina-upload niya sa kanyang Facebook kung saan inaalog-alog niya ang kanyang joga. Kung hindi niyo po napapanood, ito yung ilan sa mga videos niya. Pasok mga suke, presyon divisoria, 10, 20, 30 at iba pa! Pasok mga suke, presyong divisoria, 10, 10, 20, 20, 30 at iba pa! Eh! Ako'y pinagpala, natagpuan nyo na ang hinahanap nyong dalaga. Ako ang joga ng buhay mo. Ako ang joga ng buhay mo. Sounds like la 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 la. Mukhang hindi nyo na kailangan magmariwana. Ako ang joga ng buhay mo. Ako ang joga ng buhay mo. Mapalalaki o mapababae, trending siya week after week after week. Siya na nga ang tinaguriang Facebook queen noon dahil sa dami ng kanyang mga haters at sa dami rin ng mga taong nagmamahal sa kanya. Pero after several months or years, tumigil din si Casey sa pag-post ng mga videos niya. Pero who would have thought, sa pinaka-unexpected time, ngayong 2020, ay nagbabalik ang isang Casey Gregorio at gusto niyang bawiin ang corona na talaga namang para lang sa kanya. Narito ang bago niyang upload. Tapos na ba? Tapos na? Alam nyo, nung una kong napanood ng video na yan, sobra akong speechless. At nung medyo nahimasmasa na ako, ang nasabi ko na lang ay, the queen is back. Masyado niyang ginalingan sa video na yan, promise. Which leads me to think, napaisip na naman ako, bakit nga ba ang daming galit kay Casey Gregorio? Is there something wrong? May mali ba sa kanya? May mali ba sa mga ginagawa niya? Alam nyo, let's travel back time no, noong 2016. Nung una yang sumikat, isa ako sa mga talagang supporters niyan. Isa ako sa mga sobrang nagmahal sa kanya. Hindi lang ako. Kahit yung mga kapatid ko na babae, kahit mga pinsan ko na babae, pinsan kong lalaki, minahal siya. Siguro ako personally, siguro kasi nakita ko na meron siyang unique way para makapagpasaya ng mga tao. Not in the way na talagang acceptable sa lahat. Pero, it's her way of sharing joy and spreading good vibes sa mga tao. Sinubaybayan ko yung karera niya sa internet, which paved way para magkaroon siya ng ilang radio at saka TV guestings din. Sobrang dami niyang bashers noon. At ang nangyari pa, kapag merong mga naiinis sa kanya, lalo niyang binibwisit, lalo niyang ipinapakita yung katawan niya.
Pero nakilala ko siya ng medyo slight. Nagkaroon kami ng chance na magka-video call noon. Nag-live siya, tapos nag-request ako para sumama sa live. Tapos yun, medyo nag-video call kami sa harap ng mga followers niya ng 5 to 10 minutes. Ito yung kopya ng screenshot. Yan, tinago ko talaga yan. Tapos, nakaka-messagean ko rin siya sa Facebook, pero hindi sobrang dalas. Kasi dati may promise pa yan sa akin na magi-Skype daw kami sa harapan ng mga estudyante ko. Kasi yung ilan sa mga estudyante ko, fan na fan din niya. Oo, talagang yung mga estudyante ko noon, kinukulit ako na sana daw mag-video call kami or gumawa ng fan sign para sa mga estudyante ko, which eventually did not happen. And I think sobrang tagal na rin ng time kung saan huli kaming nagkausap. I don't even know kung tanda niya pa ako or kapag napanood niya tong video na to, will she remember that before I posted this same content sa old channel ko. Ano nga bang mali? Ako kasi naniniwala ako sa power ng mga kababaihan. Kailangan mabigyan sila ng pagkakataon to wear what they want to wear, to do what they want to do, katulad ng pagtingin ng mga tao sa mga kalalakihan. Kung ganito yung tingin sa mga kalalakihan, dapat ganito rin yung tingin sa mga kababaihan. Yun nga lang kasi in our society, kapag yung mga katulad ni Casey na nagsusuot ng medyo sexy, kita ang dibdib, inaalog-alog yung dibdib sa camera, ang tingin ng mga tao agad, malandi, pasikat, pokpok, mga ganyan, at kahit ano pang mga masasakit na salita. Pero alam nyo, dun sa konting pagkakataon na makapag-usap kami, makapagkwentuhan kami, at subaybayan ko yung karera niya, nakita ko naman na isa siyang mabuting tao. O dagdag pa, I also think that people are unfair because they are judging Casey based on the image that she is trying to portray online. I mean, she may be sexy or liberated on the videos that she is posting, but ikaw ba nagpapakain sa kanya? Ikaw ba nagbibigay ng pambayad niya ng bills? Or natapakan ba niya human rights mo? Hindi naman, 'di ba? So, anong problema? Bakit hate na hate mo siya? Inggit ka, kasi maganda, kasi maputi, kasi malaki. Get a life. I mean, stop the hate. Hindi ka naman niya inaano eh. If you don't want to watch her, swipe. Punta ka sa ibang page. Punta ka sa ibang social media platforms. Yun. Kung hindi ka inaano, wag mong anuhin din. Regardless dun sa character na pinapakita niya online, she is a different person offline. She is a good daughter, she is a supportive friend, and she is a loving girlfriend. Iniisip ko pa din kanino ba yung mali? Mali ba si Casey dahil gusto niyang gumawa ng paraan para makilala siya? Mali ba siya kasi ibiniyang-yang niya ang kanyang dibdib sa harapan ng camera para i-post sa mga social media accounts na alam niya in a way na pwede siyang mabash ng mga tao pero at the same time pwede rin siyang mahalin ng iba? Or mali lang ba ang mga tao for judging her? Mali lang ba tayo kasi masyado nating kinukulong sa mga isip natin na ito yung standards ng society, ganito dapat ang babae at hindi siya yon, so mali siya. I mean, it's already 2020. We have to normalize things. Don't get me wrong ha. Hindi ko sinasabing maganda na ehemplo si Casey sa mga kabataan na tama yung ginagawa niya at dapat siyang gayahin ng mga tao. Pero para sa akin, an individual who is already mature, who is in the right age, should be given the chance, the privilege to do whatever she wants to do with her body as long as wala siyang naaapakan na ibang tao. If
nakakasama ang mga ginagawa ni Casey just because maaaring may mga minors na nakakapanood sa kanya, then I think it's the role of the parents to educate their child and kumbaga manghimasok na sila dun sa espasyo ng anak and check ano ba ang mga pinapanood na content ng mga anak ninyo. Is it age appropriate? Yung kay Casey kasi, I'm not being biased just because she's my friend or kakilala. Pero that's how she is eh. And I don't think naman meron siyang nasasaktan na iba. And hindi naman siguro masama if she flaunts what she have. Kasi she's proud na sexy siya. She's proud of her body. So I don't see anything wrong with that. Siguro lang talaga for the others, they find it weird kasi kailangan niyang i-post at ipakita itong katawan niya online and pagpiestahan and i-objectify siya ng mga kalalakihan. Pero ako, I firmly stand with it's already 2020 and I don't think may mali sa ganito. It's more of kailangan tayo bilang mga individuals yung maging less judgmental na sa mga ganitong klaseng people, sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Sa panahon ngayon, bawal na ang judgmental. Ayun, as I advocate for a safer internet, a safer place for kids, I also advocate for equality. And naniniwala ako na Casey deserves respect. At kung sasabihin nyo sa akin na, yun naman pala gusto mo pala na irespeto si Casey, irespeto niya muna ang sarili niya. Well, I think, kaya niya ginagawa yun is because she's also respecting herself. And she doesn't want na maglagay ng boundaries or limits sa pwede niyang gawin. Because that's how she is. To Miss Casey Gregorio, minsan nalulungkot ako kasi I feel that it's too much. If yun yung nagpapasaya sa'yo, then who am I para alisin yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo? Alam ko naman din na you know what you are doing, you know the consequences of what you do, of what you post online. So, I'm just here to support you and to just believe na meron kang higher purpose kung bakit mo ginagawa ang mga bagay na ito. And sa mga bashers, get a life. At sa mga bata, please, wag kung ano-ano mga pinapanood nyo. May mga bagay na pang matanda lang, okay? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, don't forget to thumbs up. Mag-iwan na ng comments sa comment section below. Ano bang opinion mo sa napag-usapan natin na topic? And of course, kung hindi ka pa subscriber, mag-subscribe na and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago kong ganap in the coming days. Especially malapit nang matapos ang ECQ at hopefully ay GCQ na tayo. Anyway, see you around. Bye-bye.